Unlad, Pilipinas. Mabagal, kalmado, iba't ibang takbo, iba't ibang anyo. Subalit sa huli, ang lahat ay nababasag sa dalampasigan. Hindi madali ang laban ng buhay, maihahalin tulad ito sa paglangoy sa isang malawak na karagatan. Subalit kung ikaw ay may sapat na lakas at determinasyon, magagawa mong salungatin sa ang naglalakihang mga alon at masigasig na makakasampa patungo sa tagumpay at kaligtasan. Sa isang dako ng ating bansang Pilipinas, may isang kwentong naghihintay na maibahagi sa karamihan para magsilbing inspirasyon sa mga dumaranas ng kabiguan upang kanilang mapagtagumpayan ang pagsubok na kinasasadlakan. Ang First Catanduanes Electric Cooperative o mas kilala bilang FISELCO ay isang kooperatiba ng elektrisidad na hindi mo akalaing dumaan na sa matinding hagupit ng mga pagsubok. Subalit sila'y nananatiling matatag at patuloy na umuunlad sa kabila ng kanilang mga naging karanasan. Katulad ng probinsyang kanilang pinagsiserbisyuhan, ang FISELCO ay madalas na binabayo ng mga bagyong hatid ng malupit na tadhana. Subalit gaano man katindi ang mga paghamon, kung tapang nila itong hinarap at hindi inalintana, katulad ng pagsalungat sa malaking alon sa gitna ng karagatan na handa kang lunurin sa kailaliman. Ayon sa isang kasabihan, ang paglalakbay ay nag-uumpisa sa unang hakbang. Ang FISELCO, bago narating ang kanilang kasalukuyang kinalalagyan, ay may makabuluhang kwentong pinagsimulan. Taong 1971, October 28, itinatag ang First Catanduanes Electric Cooperative bilang isang non-stock, non-profit distribution utility sa lalawigan ng Catanduanes. Katulad ng mismong pangalan ng kooperatiba, bilang isa sa mga kauna-unahang electric cooperatives na nabuo sa Pilipinas, ang FISELCO ay marami na mga paghamong na pagtagumpayan habang kanilang pinagyayaman ang pagseserbisyo sa mga nasasakupan. Pagtaas ang presyo ng gasolina, kompulsaryong dagdag sahod sa mga manggagawa, malaking gastusin sa maintenance ng mga pasilidad dahil sa mga bagyo at power outages. Ang mga ito'y ang mga binalikat at binabalikat ng FISELCO ng buong katatagan. Isang simpleng lalaki na may magandang pangarap sa buhay ang nagtagumpay sa hamon ng tadhana. Si Ginoong Raul Zape na ngayon isa ng ininyero, ang nooy nag-umpisa lamang sa isang pangarap. Ngunit dahil sa pagtitiyaga ay nagkamit ng isang makabuluhang posisyon at pagkakataong makatulong sa nakararami. Taong 1981 na makipagsapalaran si Ginoong Zape at nagbakasakaling makapasok sa FISELCO. Nagsimula sa mababang katungkulan, subalit dahil sa husay na kanyang ipinakikita, unti-unting umaangat ang kanyang posisyon. Pagsapit ng 2017, nabakante ang posisyong General Manager ng FISELCO. Inaaplayan ni Ginoong Zape ang pwesto at pinalad na maging pinuno ng First Catanduanes Electric Cooperative. Sa ngayon, may humigit kumulang na 56,000 member consumer owners na nakaangkla sa responsibilidad ng General Manager. We have an established in operational BAPA, Barrio Power Association. Our communication is open at very active ang aming IMSIAC. In fact, just last week, in-invite namin yung mga officer, nag-meeting kami to discuss issues in concern. That is how we maintain open communication with our member consumer. Para kung may issues, concerns, palaging nadidiscuss sa kanila. Magmula noon, magpahanggang ngayon, walang ibang hangad ang FISELCO kundi patuloy na mapailawan ang buong probinsya ng Catanduanes. Bilang nag-iisang franchise holder sa lalawigan, pagdating sa pagbibigay enerhiya, nagawa ng kooperatiba na pagserbisyuhan ng mahusay ang kanilang mga MCOs. Sa mahigit 350 na mga barangay, walang kapagurang ibinibigay ng mga kawani ang kanilang buong dedikasyon.
Ang ilan sa mga munisipyo na sakop ng Ficelco ay ang Bagamanok, Baras, Bato, Caramoran, Gigmoto, Pandan, Panganiban, San Andres, San Miguel, Viga at Virac. Nagkaroon kami ng pagkakataon na madalaw ang isa sa mga barangay na nabigyan ng pailaw ng kooperatiba. Sa barangay Bagatabaw, Sitio Quigine, namangha kami sa masisinop at masisipag na mga residente rito. Payak man ang kanilang pamumuhay, hindi sila nag-aksaya ng oras upang mas mapaunlad pa ang kanilang kalagayan. Pagdating kasi dito sa amin sa Bagamanok, yung buwan ng October to March, yan ang pinakamahirap na panahon din sa amin ngayon. Kasi tag-ulan, tsaka malakas yung dagat na pinaghahanap buhayan ng mga tao rito. Malaki po ang naging pagbabago nung simula nung magkaroon ng elektrisidad yung barangay. Una dahil nagkaroon ng mas napabuti yung komunikasyon sa kayong nakakapanood na sila ng mga TV, internet. So mas nadagdagan yung kaalaman ng tao. Masarap manirahan sa barangay Bagatabaw dahil napapalibutan ito ng karagatang likas ang angking kagandahan. Idagdag pa ang simoy ng hanging, walang bahid ng polusyong tulad sa maingay na syudad. Ang isa sa ikinatutuwa at pinagmamalaki ng mga residente rito ay ang Fertility Island. Matatagpuan sa Bakak, Bagamanok, Catanduanes, isa lamang ang Fertility Island sa kumukumpleto sa ganda ng Catanduanes. Dalawang may bahay sa Sitio Quigine ang aming nakausap at nagbigay ang mga ito ng pasasalamat sa nagawang kabutihan ng Ficelco sa kanila. Simula po nakatanggap kami natanggap namin na merong libreng pailaw. Noon po, parang ay salamat, magkakaroon na po kami ng na di kami magagastos ng malaki. Magkakaroon ng ganitong organisasyon na libreng pailaw. Malaki pong tulong ito dahil kagaya po ng sa anak ko nag-aaral. Nung wala pa kaming ilaw, yun, dahil sa kasira yung aming gamit, parang lumabo po yung mata niya ngayon. Nung nagkaroon po kami ng ilaw, yun, parang ng pag-aaral niya. Malaking tulong po ang pa-ilaw na ito sa amin. Mahirap kasi dati pag sapit ng hapon, umaga pa lang kumakain na kami para pag gabi makakapanood kami doon sa kabilang Kaya ngayon mas maganda na kasi meron ng sariling kuryente, maliwanag na. Nakakapag na yung mga bata. Aral na sila ng gabi. Kung tutuusin, hindi ganito kadami ang mga nasasakupang member consumer owners ng Ficelco kumpara sa mga karating nilang electric cooperatives. Pero hindi ito dahilan upang magsawalang bahala ang kooperatiba dahil kailangan pa rin nilang tupdin ang kanilang mandato. Ang ilang kumakatawan sa Board of Directors may kanya-kanyang distrito na kinakailangan nilang pagkukulan ng pansin. Sila ang tumatayong mga pinuno sa kanilang mga lugar, baka sa kanilang mga mukha, na marami na silang napagtagumpayang mga laban sa ngalan ng pangangalaga sa kooperatiba. Veterano na kasi ang lahat ng miyembro ng kanilang Board of Directors, kaya naman napakalaki ng tiwala ng Ficelco na sila'y nasa mabuting mga kamay. Ang kanilang mga tungkulin at obligasyon sa Ficelco, pawang mahahalaga sa kooperatiba. Ang nasasakupan ng kanilang mga distrito ay ang mga bayan ng San Andres, San Miguel, Pandan, Caramoran, Viga, Panganiban at Bagamanok. Sa patuloy na pag-unlad ng probinsya ng Catanduanes, iniisa-isa namin ang mga nakamit na tagumpay ng mga Board of Directors. Yung LGU at saka yung Ficelco, kumbaga kumbay naman yung kung anong problema sa bayan, kung ano ang problema sa mga distrito, dali-dali naman lang silang sa Ficelco, mag-contact. Tapos sa ngayon, ang kuryente sa ngayon, hindi naman kagaya noon na palaging nagba-brown out. Sa ngayon, hindi naman maganda naman ang lagay ng mga constituency tungkol sa kuryente. Sa ngayon, almost 90% pataas. Yung nang na-energize na mga sitios, mga barrios na dati noon, wala pa. Sa ngayon, through the effort of the barangay officials in the LGUs,
through the support, the barangay officials, gumagawa sila ng barangay resolution kung ano ang kailangan pa sa kanilang mga barangays. Kaya through my effort, pinaglalaban ko rin sa amin na during our board meeting, kasi concern mo yun. Ngayon, timing naman na naaprubahan, so na-realize yung project namin sa bawat barangay. Kaya as of now, 90% pataas ang ng mga may na-energize doon sa amin. Direct Julian. Sa District 3, in terms of service, nasa 90% sa tingin ko. Malaki ang improvement. Bibihira kami magka-brownout. And sa collection, 100%. Sa number of connections, malaki ang improvement. Lalo pa pag na-connect na lahat ng beneficiaries ng NAI. Kaya hanggang ngayon, andun ang focus ko sa NAI para lumaki ang membership namin sa San Andres. Thank you. Thank you po. And Sa District 4, halos 98% fully energized na mga houses. At saka, hindi ka matatakot maglakad ng gabi kasi maliwanag may mga street lights na. At saka, siguro, isa yun sa mga dahilan bakit yung mga households na may mga appliances na sila kasi available na. Aminado ang Ficelco na may mga kakulangan pa rin sa kanilang kooperatiba. Kaya naman sa abot ng kanilang makakaya, pupunan nila ang lahat ng mga ito. Sa ngayon, ipinapanukala ng kooperatiba ang installation ng mga sectionalizing devices. Ang layunin nito'y para ma-isolate kung may fault ang mga linya o ang feeder. Kapag may bumagsak na niyog sa isang main line, sa halip na ang bahaging yun lang ng feeder ang ma-isolate, bumabalik ito sa planta na magiging sanhi ng pagkamatay ng power source. Itinuro ni Engineer Sape ang isa sa mabisang paraan upang maiwasan ang mga suliraning ganito. Para maiwasan yan, nag-install tayo ngayon ng mga isolating electrical devices. More specifically, ang isa dyan ay tinatawag na recloser. Ang iba naman, mga fuse cut-out. And we are reviewing the rating of the fuse links, everything, para kung saan ang may fault, yun lang ang ma-isolate at ma-maintain. Wala nang maapektuhan ang total coverage area. So that is one improvement that we are doing now. Pangalawa, as I have said, nung una, all the power being generated by the power plants are directly embedded to the distribution, that is the 13.8 distribution line system. Kaya paglaki ng load, nagiging unstable, konting fluctuation lang na apektuhan ang ating source, yung generation. Luckily, natapos na last year yung isang section, yung nasa southern section ng Catanduanes, yung 2 substation natapos na ng NPC. Actually, party pa ako na nung ipatayo yan. Saka yung isang section, that is, more specifically, the Marinawa San Andres transmission line, natapos na, and it was energized already. Sa bawat tinatamasang tagumpay ng Ficelco, hindi maaaring baliwalain ang iba pang mga leader na umaalalay sa General Manager. Adventurero, ganito ang paglalarawan ni Ginoong Rodolfo Vargas sa kanyang pagkatao. Siya ang tumatayong board president ng kooperatiba na taon na rin ang binibilang. Marami nang napagdaan ng unos si Ginoong Vargas at nanggaling na rin siya sa iba't ibang uri ng trabaho bago niya lubusang mahalin at yakapin ang pagiging board president ng Ficelco. Siyempre kami ang policy making body. Kami yung gumagawa mga direktiba o solusyon para ma-address yung mga kakulangan o dapat na karampatang pangangailangan ng electric cooperative. At isa pa, kami ang representative ng tawag sa amin as trustee. Meaning, at the same time, kami yung representative ng constituents namin. At the same time, kami yung nag-a-act para sa kanila.
Kalawa, lahat na legal function kami nagre-represent. At saka, papas kami resolusyon para magkaroon ng authority ang GM. Isa sa mga nagbigay ng matinding pasakit sa Fiselco ang bagyong puminsala sa Catanduanes noong 2016. Ang bagyong Nina ay nanalasa sa mga rehiyon ng Bicol, Calabarzon at Calakhang, Maynila noong December 25 at 26 at umabot ito sa signal number 4. Kaya maihahanay ang lakas nito sa bagyong Nona na tumama rin sa rehiyon ng Bicol, Silangang Visayas at Mimaropa. Ang bagyong Nina ay ang ika-13 bagyong dumapo sa Pilipinas noong taong 2016. Tulad ng mga alon sa dagat kung saan maaari kang magpaanod at sumalungat sa agos, nagawa pa ring magpunyagi ng Fiselco sa bagyong halos gumupo sa kanilang pananampalataya. Napakalaking bagay na tinulungan noon ang Fiselco ng kanilang mga kapatid na kooperatiba. Ang Task Force Kapatid ang isa sa patunay na kapag sama-sama, walang imposible. Kung sa ibang kooperatiba, kaliwat kanan ang mga substations, sa Fiselco ay halos wala kang makikitang ganito. Lahat ng mga IPP o Independent Power Producers direktang nakakonekta sa mga distribution lines. Sa kahit na anong organisasyon, kinakailangan lagi na may sapat kang manggagawa upang mas mapadali ang bawat proyekto. Alam ng Technical Services Department Manager na si Engineer Francis Gianan ang kahalagahan na marami kang trabahador sa kahit saang kumpanya. Isa pang problema ko, yung workforce. Kasi kailangan pag isang grupo sa maintenance, isang grupo lang yan eh. Meron 2 tao lang na lineman. Yung iba, puro na laborer. Yung sa operation, 4 o minsan 2 lang. Walang puro casual lang. Kaya lang, siyempre kung dire-diretso ang trabaho ng mga casual natin lineman, baka ma-permanent without any position. Walang plantilla position. So, nagbabiolate na kami sa labor niyan. Ayaw na ng admin. So, kailangan mo mag-ano ka ng name ka ng project para doon makapasok sila. Pinapangalaga ang mahusay ng Fiselco ang mga lineman nila na palaging alerto at handa 24/7. May tuturing na pinakamahalaga ang papel na ginagampanan ng mga linemen sa bawat kooperatiba. Silang tinaguri ang mga warriors of light, walang panahong kinatatakutan, makapagbigay lang ng hindi matatawarang serbisyo sa mga consumers. Sa 3 araw ng aming pananatili sa Fiselco, naabutan namin ang ilan nilang lineman na may itinatayong poste na malapit sa ospital. Matindi ang sikat ng araw na siguradong magpapaitim at susunog sa mga balat. Ngunit hindi ito alintana ng mga masisipag na lineman. Patuloy sila sa pagganap sa tungkuling nakaata sa kanila. Minabuti namin kausapin at kumustahin ang 2 sa kanilang mga trabahador upang alamin kung ano ang ginagawa nila at kung gaano nga ba kahirap ang pagiging isang lineman. Yan po sa ngayon yung tinatrabaho namin, yun yung tungkol sa road widening. Ano ang tawag dyan? Obstruction of road widening. Kaya yung poste namin, medyo inatras namin. Kasi yun ang programa sa ngayon ng ating pamahalaan. Kahit di ka natawagan, sir, kahit on leave ka pa, kailangan mong pumasok kasi restriction na yun. Kailangan ng lineman, kailangan ng buong support ng buong coop na empleyado, kailangan tulong-tulong na yun. Bago ka bitawan ng trainer mo, marunong ka na. Pwede ka nang isabag sa mga live wire, yung sa pag-akyat, pag-ayos ng kung anong dapat ayusin ng lineman, dapat kailangan ganun ang proseso. Lahat naman ng gampanin sa kooperatiba, lubhang mahahalaga sa isang samahan. Gaya ng Department of Finance, isa ito sa may tuturing na essential sa Fiselco. Sinisiguro ng finance manager na nababalansin niya ang financial resources ng isang kooperatiba. Dahil sa dami ng proyekto sa Fiselco, importante na magabayan ng husto ang pumapasok na pera rito. Naigpit man sa pamunuan ng finance, isinaalang-alang pa rin ng Fiselco ang kapakanan ng kanilang mga member consumer owners. Ipinaliliwanag rin ng finance head ang kalagayan ng kanilang collection efficiency at ang paraan
sa pagbabayad ng kanilang mga konsumidores. Medyo stricto talaga kami sa pagpapatupad ng disconnection. So ang ginawa ng management is kami ng magkaroon ng promissory note for a fee kasi although stricto kami, nagbabayad naman sila for a fee for the extension ng kanilang use. So yun yung program namin na to help the member consumers na kahit papano kung wala pa silang pambayad, they can have yung extension ng payment nila. Pagdating naman po sa collection efficiency, mataas ang collection efficiency ni Ficelco. Kasi mababait yung mga member consumers. Although ngayong December, usually naman pag December, ang medyo may problema kami sa mga LGUs kasi medyo late yung payment nila kasi ang sinasabi nila is naghihintay sila ng approval ng budget for the next Tsaka yun nung bumagyo si Typhoon Tisoy, ayan. So merong mga member consumers na talagang hindi kayang magbayad kasi inuna nila yung magpa-repair ng ng bahay nila. Pero naman kaming ginawa doon yung in-extend namin yung pagpapatong ng penalty. Ayan, through a board resolution. So all over Catanduanes, lahat sila, kung hindi pa sila nakapagbayad agad, walang penalty yung December bill. Meron din nagbabayad ng online sa bank, yung mga LGUs is through LDDAP, so bank to bank na. Meron ding, they asked for the bank account of Ficelco and then dinideposit na nila yung payment nila and then i-email na lang sa amin yung deposit slip. They can also send through messenger at saka or tinitext. Ayan, para makapag-issue kami ng official receipt. Katuwang din ng Ficelco ang back-to-back na tandem ng Consumer Services Department at ng Administrative Department Manager. Sa ilalim ng CSD, kinakailang mamonitor lagi ng mga programang nakalaan para sa mga member consumer owners. Ilan sa mga programang ginawa para sa mga konsumitores ay ang tree planting, pangangalaga sa kapakanan ng kababaihan at bloodletting. Sinisikap ng kooperatiba na gawing aktibo parati ang kanilang mga konsumante upang maging maganda ang relasyon nila rito. Pagdating naman sa human resources, nakasentro ang operasyon nito sa mga internal affairs gaya ng support services, manpower requirements, plans and coordinations with the general manager, work procedures, logistics and personal administration. Kahit sa pamunuan ng human resources, malaki na ang naging pagbabago sa pamamalakad. Hindi basta-basta nagpapapasok ng kung sino-sino lamang ang Ficelco. May mga pamantayan sila upang ikaw ay maging bahagi ng kanilang kooperatiba. Before, we have the pre-membership orientation seminar during first Friday of the month. Every Friday of the month pala, every Friday. Kasi yung mga bagong aplikante dapat dadaan muna sa PIMOS para ma-orient sila tungkol man sa co-op. And at the same time, pag may mga bagong i-implement na palisiya, dinadaan din namin sa newsletters. And at the same time, kakanda kami ng bandilyo. Dahil sa mga programa namin, lahat ng member consumer, well-informed sila through radio programs, mga print-out sa media, and at the same time, malaking tulong yung Facebook. Kasi may Facebook account kami, malalaman nila, makikita nila doon kung may mga interruptions or mga policies na mga bago na pwede nilang ma-adapt. Kung pumasok pa lang ako dito, kukunti pa lang ang employees. And ngayon talagang, tsaka nakita ko yung mga pagbabago mula sa facilities, sa mga employees na rin kasi nagbago na rin yung mga syempre nag-hire na kami ngayon na talagang suit doon sa mga pangangailangan namin. Mayroon employee-employer ratio like 350 member consumer is to 1 employee. And as of this date, meron kaming regular employees na 166. Plus 4 on probationary, so 170. So far, kung minsan na namin yon, na-justify na lang namin kung minsan tumataas kami doon kasi nga yung terrain namin dito, yung talagang malalayo ang lugar. Kaya yun din ang namin sa number of employees.
Maayos ang pamamalakad ng mga kawani ng Fiselco at nakita namin ang katibayan ng kanilang pagkakaisa nang abutan namin ang kanilang flag ceremony. Nakakatuwang makita ang mga empleyado na maagang pumapasok sa kanilang mga opisina upang magkaroon ng partisipasyon sa pagangat ng bandila. Ugong ng mga alon. Ganito ang maririnig mo kapag ikaw ay nasa mga baybay ng Catanduanes. Ang malakas na ihip ng hangin na mistulang humuhuni. Dahil dito, tinawag na Land of the Howling Winds ang lalawigan ng Catanduanes. Napapaligiran ng Philippine Sea ang probinsya at isa itong island province. Kaya dahil sa geographical position ito, madalas itong daanan ng mga mapaminsalang bagyo. Dahil nais ng mga taga-Catanduanes na mas makilala ang kanilang lugar sa mas positibong paraan, sa kasalukuyan ay mas pinagtutuunan at isinusulong nila ang kanilang turismo sa halip na makilala bilang lugar na palaging hinahagupit ng kalamidad. Bahagi ng Bicol Region o Region 5, ang Catanduanes ay ang ika-12 pinakamalaking isla sa buong Pilipinas at ang kabisera nito ay ang bayan ng Virac. Base sa huling census, may populasyong 260,964 ang Catanduanes. Sa kasalukuyan, tiyak na mas dumami pa ang residente rito dahil sa pagusbong ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Isla de Cobos ang unang pangalang ibinigay ng mga Kastila sa naturang probinsya noong mga unang bahagi ng taong 1953 dahil sa mga katutubo ritong naninirahan sa mga dampa na kung tawagin ay Cobos. Kalaunan, tinawag na itong Catanduanes hango sa pangalan ng isang native insect na matatagpuan sa lugar, ang tandu o click beetle. Agrikultura, pangingisda at turismo ang pangunahing bumubuhat sa ekonomiya ng Catanduanes. Kung ang pag-uusapan ay infrastructure, ang Virac na siyang kabisera ng Catanduanes ay napabilang sa most competitive municipality noong 2012. Dahil 97% sa mga taga-Catanduanes ay Romano-Katoliko ang reliyon, sa aming paglilipot dito, nakita namin ang iba't ibang nagtatayugang mga simbahan na karamihan lumang-luma na, pero mababakas na nanatili pa ring matatag ang pundasyon ng mga ito. Ang ilan sa mga kilala rito ay ang Virac Cathedral, San Antonio de Padua Church at ang Bato Church. Pinatutunayan lamang ng mga makasaysayang simbahan na ito ang likas na pagiging reliyoso ng mga Pilipino. Dahil sa palagay na ang aming loob sa probinsya ng Catanduanes, halos walang kapaguran kaming lumibot sa iba't ibang dako nito. Nakarating ang aming grupo sa munisipyo ng Bagamanok. Ang Bagamanok ay isang 5th class municipality sa Catanduanes. Base sa pinakauling tala, ang populasyon rito ay umabot na sa 11,551. Minabuti ng aming grupo na mamalagi pa ng ilang oras sa Bagamanok upang makunan rin ng panayam ang pangalawang alkalde rito at kumustahin ang kanilang masayang komunidad. Nabalitaan din namin na malaki ang kontribusyon ng kuryente rito kaya naging ligtas sa anumang panganib ang mga residente rito. Lalo na sa mga business, napakahalaga sa kanila. Tapos kung ano yung, lalo na yung mga, sa mga food processing, napakalaking bagay dahil nape-preserve nila yung mga pagkain nila, yung mga gusto nilang ibenta kinabukasan, nandun na. Kumbaga sa ano, malaking tulong sa mga business establishment at malaking tulong din sa mga private na tao kasi medyo nare-relax na sila and mostly sa peace and order, malaking tulong. Usually, kasi di ba sa magnanakaw o gusto nila yung medyo madilim para hindi sila makita. Ngayon, with the advent nitong electricity, nabawasan ng marami yung mga kalukuhang trabaho. Sa patuloy naming paghalugad sa Catanduanes, napadpad naman kami sa munisipyo ng Panganiban na isang 5th class municipality. Isa ito sa mga bayan ng naturang lalawigan na may pinakamababang populasyon ayon sa vice-alkalde nito na si Remelito Cabrera. Inalam namin sa kanya ang tungkol sa pamumuhay ng mga tao at kung paano nakakatulong ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Basically, ang karamihan na tao rito magsasaka.
at saka fisherman kasi nasa isla kami, palibot kami ng dagat facing the Pacific Ocean. Napakarami ng pagbabago ang services ng Fiselco na nag-iisang kooperatiba dito sa Catanduanes way back ng 1970s na kung saan una silang natatag hanggang sa ngayon. Actually, on the last quarter of last year na kung saan talaga medyo nagkakaproblema ang power supply, gumanda yung serbisyo ng Fiselco until now. Maganda yung mga brownouts, walang nangyari. And then regular naman yung kanilang pagkandak ng assembly, General Assembly na sinasabi, regular din. Kaya kumbaga sa ngayon masasabi ko na maayos ang serbisyo ng Fiselco dito sa aming lugar, sa munisipyo at sa buong lalawigan ng Catanduanes. Alam naman nating lahat na napakalaki ng kontribusyon ng kuryente para sa ikauunlad ng isang lugar. Kasi kung lahat naman alam natin nakadepende sa kuryente. Lahat ng ginagamit natin, TV, ref, ng ilaw, electric fan, lahat. Pati yung pagluto natin, gumagamit na ng kuryente. So kung talaga part na ng buhay natin yung kuryente. Kaya pag nawawala ang kuryente, nagmumura ang mga tao, siyempre. Kumbaga, napakalaking kontribusyon ang nagagawa nito na sa ikauunlad ng ekonomiya ng isang lugar. Na kung hindi maayos ang serbisyo ng kuryente sa isang lugar, kunti ang investor, ang mga businessman na papasok. Mahaba-haba rin ang naging paglilibot namin sa Catanduanes, kaya naman ang makaramdam ng gutom ang aming team, agad kaming dinala ng kooperatiba sa isang kilalang karinderya sa Panganiban. Sa Paart, Bulaluhan at Kainan, sadyang katakam-takam at mouth-watering ang bawat ulam na kanilang inilatag. Mula sa malasa nilang tinola hanggang sa kanilang malinamnam na laing na all-time favorite ng mga Bicolano. Talaga nga namang sold na sold ang sikmura ng bawat kumakain dito. Pinipilahan din ng mga gutom na customers ang mga malalaki at malulusog na hipon at alimasag. Dekalidad ang lasa ng bawat pagkain. Sa Paart, Bulaluhan at Kainan, sa presyong kayang-kaya. Dati, nagninegosyo ako, nagkakatay ako ng baboy, kalabaw. Kaso lang, medyo maraming kompetensya. Nag-isip ako na sabi ko, babaguhin natin. Sabi, sa umpisa, maglulugaw muna tayo. Tapos, mga pagulay-gulay. Hanggang sa, parang parang naisipan ko din na pumasok lang sa isip ko na bigla akong pumasok ng bulaluhan. Kasi dito sa amin sa Panganiban, wala pang ganon. Bali, umpisa nung tumayo ako ng ganito, may bulaluhan, parang ako lang meron. Hanggang sa medyo parang parang click siya. Ibig sabihin, sold out naman pag kami, hanggang sa dinadagdagan ko na lang ng ilang menu. Mga taga Catanduanes, hanggang yung mga nakakapunta rito sa isla, mapadaan lang kayo dito o kaya sadyain nyo po ang Paart, Bulaluhan. Matitikman nyo yung mga ibang hindi pa nyo natikman sa ibang kainan. Dito nyo matitikman. Sa ilang araw na pamamalagi sa Catanduanes, kami napahanga dahil ang lahat ng lugar ng aming napupuntahan ay kakikitaan ng mga nagagandahang isla at karagatan. May ituturing ding magical ang Catanduanes dahil sa bawat tourist destination na mapupuntahan rito, hindi mo makakalimutan ang kakaibang karanasan. Ang ilan sa mga kamanghamanghang pasyalan na walang dudang hindi mo makakalimutan ay ang Balakay Point, Binurong Point, Mamanggal Beach, Marilima Beach, Palumbanes Island, Panay Lighthouse, Bote Lighthouse at Hiyop Highlands. Siguradong ibibida mo sa mga malalapit mong kaibigan at mga mahal sa buhay ang kakaiba mong experience sa Catanduanes. Nature, culture, adventure, ang mga ito'y ang tatlong salita na namutawi sa mga labi ng tourism officer na si Carmel Bonifacio. Ganito niya kung isalarawan ang Catanduanes. Humigit kumulang isang dekada na ang opisina ng turismo sa Catanduanes,
ang mandatong iniata sa kanila. Paigtingin pa ang kampanya at pagsulong sa turismo ng kanilang lalawigan sa buong Pilipinas. Our tourist arrivals show that it has a positive trend in terms of increase in arrivals, both domestic and foreign. And I believe that with the great potentials of the province, we have a long way to go in the field of tourism. Isa sa ipinagkakapuri ng lalawigan ang isang sports na malakas humatak sa atensyon ng mga thrill seekers at adventurous na mga turista, ang surfing. Ang surfing ay isang surface water sports kung saan ang surfer o wave rider ay pumaiibabaw at sumasakay sa alon ng dagat patungo sa dalampasigan. Sa Puraran Beach, ginaganap ang mga local at international surfing competitions na itinuturing na isang major activity sa Catanduanes. Kamangha-mangha ang Puraran Beach sa lahat ng aspeto. Hindi pa ito lubusang kilala sa buong Pilipinas, pero daig pa nito ang ilang sikat nating tourist destinations kung ganda at linis ang pag-uusapan. Majestic waves kung ituring ng mga lokal ang mga alon sa Puraran Beach. Tiyak nakagigiliwan ang bawat pamilyang Pilipino at ng mga kaibigan nating banyaga ang pagbisita dito. Nakapanayam namin ang anak na may-ari ng Puraran Beach Resort at magiliw niyang sinagot ang ilan sa mga aming katanungang may kinalaman sa naturang pasyalan. Nag-start kami as pioneer po dito sa Puraran Beach, 1984. So tatlong palit kami ng names. Dati po, Majestic Surf Camp, and then naging Puting Baybay Beach Resort, at present, Puraran Surf Resort. Ang isa pang kinagigiliwan ng mga turista ay ang budget-friendly na accommodation at pagkain dito. Siguradong sulit ang bawat sentimong gagastusin mo sa pagpunta dito. Pilipino man o banyaga, nakuhumaling sa kariktang taglay ng Puraran Beach. Naghanap kami ng mga turista upang kumustahin ang kanilang experience dito at nakatagpo naman kami ng mga friendly faces na naglaan ng oras para sa amin. Isang pamilya na ang hanap ay peace of mind at isang Canadian vlogger ang aming nakapanayam. At nagkwento ang mga ito ng kani-kanilang beach adventure. Sabi namin, try namin dito sa bandang Luzon part naman. Kasi medyo Visayas, Mindanao, dinadayo na siya talaga eh. Tapos dito, ito perfect nga kasi pwede kang mag-travel pa ng ibang lugar like yun nga balak namin sa Albay. Tas ayun, peaceful, tsaka sabi nila kasi mababait yung mga tao dito. Tsaka magandang gawa ng itinerary kasi halos dikit-dikit lang yung mga tourist spots dito. Oh, this is my first time here actually. So I'm a YouTuber with the channel Fearless and Far, and I come to the Philippines often and I meet some friends here. So myself and some other of my YouTuber friends from the Philippines are all here actually just touring around Catanduanes. We started in Cebu City, drove all the way up to Ticao Island, then through to Catanduanes, so it's my first time here, but we think it's beautiful here. Hey everybody, my name is Mike Corey. I'm a Canadian YouTuber and I'm here in the Philippines on this beautiful beach. I invite everyone here to come to this specific spot because it's a beautiful desert island getaway beach. It's raw, it's amazing, it's Pacific Ocean, my favorite kind of ocean, and I invite you to come. Tunay ngang mamamangha at mabibighani ka sa Catanduanes. Ang angking ganda nito'y katulad sa serbisyong inilalaan ng Fiselco sa kanilang mga nasasakupan. Tulad sa karagatang nakapalibot sa lalawigan, tuloy-tuloy lang at walang humpay ang pagragasa ng tagumpay ng kooperatiba. Kailanman, hindi nila hahayaang anurin sila at masadlak sa maling direksyon dahil ang Fiselco walang kapagurang sasalungat sa agos ng mga paghamon upang patuloy na mamayagpag at umunlad sa darating pang mga taon. Unlad, Pilipinas.